What is up guys and girls? Welcome back to another episode of HSR Gameplay, and in this video, i-upgrade na natin si Imbibitor Lunay. Kung makikita nyo, naka-ready na sa akin yung light cone niya na nasa Herta shop. Pina-level 80 ko na siya bago pa dumating si IL. Tapos dito wala pa tayong relics kasi sa totoo, wala pa akong pina-farm na relics sa kahit kaninong character. So, malay natin next time mag-farm na tayo, pero sa ngayon minamax ko muna sila sa pamagitan ng traces, levels, saka light cone. Sa relics, random relics lang muna ini-insert ko, basta lang magkaroon ng relics na maayos yung stats, okay na yan. Pero hindi ko pa mini-min max yung crit rate and crit damage. Let's go. Buti sakto din yung mats natin dito. Ang kulang lang natin is sa traces. Medyo marami talaga pala yung kailangan. Tapos yung sa Echoes of War, kinulang pa. Buti na lang din is magre-reset naman na siya soon. So, mamamax na natin soon si IL. Level 80. Sakto yung ating level up mats. 65 saka yung mga pang level mismo. Grabe ang astig ni IL. Dito na tayo sa traces. Medyo madugo to guys, pero bear with me. Inuna natin yung major traces kasi di ko sure kung sakto ba, abot ba yung mats ko. Inuna ko muna yung mga mabababa yung requirement. Tapos nung nakita ko guys, sakto naman pala kasi ang dami ko palang na farm na ganito. Nagulat ako, nasa 1k. So sakto pala, kayang-kaya ko palang i-upgrade yung mga major traces niya sa aking mga branch. Doon na lang magkakatalo sa mga skills ulti niya saka talent. Let's go, let's continue. Dito ang pin-prioritize ko guys yung niya technique ba yun or talent, basta itong nasa taas na to, kasi dyan lalong tumataas yung damage niya kapag lalo sa kasi yung kit niya, kung alam nyo na guys, is nagra-wrap up yung damage niya patong-patong ganon. So habang dumadami yung damage niya, lumalakas. So kaya ko inuna yon i-max, pero lahat to i-max ko para sa kanya kasi magiging main DPS ko siya eh. Dito sa isang team siya yung main DPS, then solo carry. Tapos sa kabilang team naman is si Kafka na merong dot team. Kay Kafka naman sobrang tawag dito, sobrang daming pwedeng paggamitan kasi pagbabalit-palit ako ng dot character depende sa weakness ng kalaban. Pero yung dedicated ko na imaginary DPS, si matic na yon, si Imbibitor Lunay agad. Dito guys, makikita nyo yung talent niya, sobrang ganda. Parang kamukha nung kay Yukong, pero mas maganda yung animation kasi syempre 5 star siya, di ba? Dito guys, hindi to showcase, more on pinapakita ko lang kung ano yung itsura niya in game, although napakita ko naman na ng mga previous videos. Pero dito matatay natin kung ano itsura niya pagka actual na. Sa totoo guys, medyo learning curve siyang gamitin, sasabihin ko. Mahirap siyang i-manage, kailangan talaga mag-build kayo ng team na sufficient sa SP na kayang mag buff kay Imbibitor Lunay. Pero sa enjoyment, talagang enjoy na enjoy, ang sarap niyang gamitin. Pero sa ngayon, ito muna yung team na niraran ko sa kanya. Si Ting Yun, matic na yan kasi sobrang sulit niya, 1 out of 3 rounds lang. So yun guys, maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli, paalam.